Walking in sunlight all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness, ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above. Singing His praises, gladly I'm walking in sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine. Good evening everyone. Thank you so much Pastor June Pasi sa iyong napakagandang opening number. At sa bawat isa po, I would like to welcome you all sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. I know na excited po tayong muli na makapakinig ng aral mula po sa salita ng Diyos. Gayon din po ang inyong lingkod. Kahit po ang ating kaaway ay talagang physically may atake po sa inyong lingkod, pero ako po ay very eager na maging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. So ngayong gabing ito, sa bawat isa na naka-tune in na po, maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay magbibigay pansin para po sa ating pong pagtawag sa Diyos, sa ating pong opening prayer, para hingin po natin ang gabay ng Panginoon. Lagi po kinikilala natin na yung pong guidance ng Panginoon ay importante, lalo na po sa ganitong klase po ng ministeryo. Kaya hinihiling ko po na ihanda natin ang ating isip, ihanda po natin ang ating puso, at marapatin po natin na ang Diyos ay makagawa po sa atin sa pamagitan po ng ating pong magiging pag-aaral ngayong gabing ito. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na kami po ay mayroong pagkakataon na makarinig ng iyong aral. Dakilang Diyos, sa aming pong unang bahagi ng gawain ito, nais po naming hilingin sa iyo ang iyong katugunan para po sa mga prayer request ng aming pong mga kapatiran. Linisin mo po ang aming mga puso. Dakilang Diyos, hiling po namin ang iyo pong tugon sa aming mga daing, sa aming pong mga panalangin para po sa mga nangangailangan. Dakilang Diyos, hiling po namin na patuloy po, ikaw ang magbigay ng kalakasan po kay Ninang Maribig. Hiling po namin ang pagbibigay mo sa kanya ng kalakasan upang mapagtagumpayan po niya o maalis na po yung pain na kanya pong nararamdaman, particularly sa kanya pong spine at sa kanya pong hips, Panginoon. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanya, at gayon din naman dakilang Diyos, hiling po namin na ikaw rin po ang magpagaling po kay Kuya Lito Tolentino, Panginoon. Hipuin mo po ang kanyang karamdaman. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kagalingan ng kanyang cancer. Ikaw rin po ang gumabay sa kanyang mga mahal sa buhay na nasa Amerika, at hiling din po namin ang basbas at pagpapala mo sa kanyang negosyo. Panginoon, ang pamilya po ni Sister Christy, hinihiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na gumabay din po sa kanila. Ikaw po ang magpala ng kanilang mga negosyo, at ikaw dakilang Diyos ang patuloy na magturo kung ano po ang marapat, lalo na po sa mga kapasyahan sa amin pong mga buhay. Si Dr. Lynn Roca Perez, Panginoon,
Ang aming hinihiling ay ang iyong patuloy na probisyon para po sa kanyang pangangailangan. Higit lalo ang kagalingan ng kanya pong karamdaman. O Diyos, hiling po namin ng iyong makapangyarihang kamay ang magpagaling sa kanya. Si Sister Arlene Gulimlim, Panginoon, nawa makalabas na po siya bukas at ang hiling po namin ay ang full recovery. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay kagalingan din po kay Sister Lori Marcelo at ang hiling po namin ay ang iyong masaganang biyaya na ibibigay mo sa kanya upang makayanan po niya ang pain sa mga treatment na ginagawa po sa kanya, specifically yung pong chemotherapy, Panginoon. Bigyan mo rin po siya ng maayos na appetite at hiling ko rin po, dakilang Diyos, ng iyong probisyon ay iyo pong patuloy na ipagkaloob sa kanila. Dakilang Ama, aming Panginoon, patuloy po ang aming hiling para sa kagalingan po ni Donnie Angeles sa kanya pong leukemia, Panginoon. Ikaw po ang siyang magpahayag ng iyong kapangyarihan para sa kanyang kagalingan. Si Brother George Mabalot sa kanya pong ongoing therapy para sa breathing procedure. Panginoon, hiling po namin na ito po ay iyong gabayan at hiling din po namin na siya po ay gumaling, maging ang pagiging normal ng kanya pong kolesterol, Panginoon. Hiling din po namin ang complete recovery ni Sister Kay Domo. Panginoon, ganun din po ang aming pong kahilingan para kay Sister Wenny na nawa makuha po sa gamot ang kanyang pisikal na laban, Panginoon. Si Gerardo Malasarte, dakilang Diyos, sa kanya pong heart disease. Hiling po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang magpababa rin po ng kanyang blood sugar. I-normalize mo po, Panginoon. Ganon din po ang aming kahilingan para po kay Tatay Alfredo Villarin na nawa gumaling na po ang kanyang katarata, dakilang Diyos. Si Sister Lolita Manantan sa kanyang lupus, pagalingin mo rin po. Si Nanay Seni, yung pain na nararamdaman po niya sa kanyang tagiliran, nawa dakilang Diyos, ikaw po ang magbigay ng lunas. Si Arwen Niserio, Panginoon, ang pagpapagaling mo rin po sa kanya. Si David Neserio, dakilang Diyos, ang wisdom na kailangan po niya para sa monthly exam. Ganon din po ang maayos na internet connection. Si Romelino at si Mariela, Daniela at si Edgar, Panginoon. Kasama po si Rachel na mga nag-positive sa COVID-19. Pagalingin mo po sila, dakilang Diyos. Si Pastor Joshua Alinsod na nasa ICU po ngayon. Ikaw po, dakilang Diyos, ang aming hinihilingan na lumingap sa Kanya at humipo sa kanyang karamdaman. Pagalingin mo po siya, aming dakilang Diyos. Hiling din po namin si Sister Rachel, Panginoon, na nawa ikaw po ang magbigay ng wisdom para sa kanya pong NCLEX review and exam. Si Joel Ea Miguel, Panginoon, ang prayer po namin ay ang provision at ang kagalingan po ng problema niya sa kidney, dakilang Diyos. Aming Ama, hiling din po namin si Pastor Besabe, Panginoon, yung pong transaction po nila para sa property ng iyo pong gawain. Ikaw po ang gumabay, ang iyong intervention, Panginoon, ang kanila pong maranasan, dakilang Diyos. Hiling po namin, o aming Panginoon, na pagalingin mo patuloy si Sister Adel Mabalot sa kanyang allergy, Panginoon. Hiling po namin, o Diyos, na ngayong gabing ito, pagpapalain mo po kaming lahat at nawa, dakilang Diyos, ang lahat ng apektado ng krisis na ito ay iyo pong tulungan, dakilang Diyos, na makarecover. Lahat ng bansang apektado, lahat ng mga churches na apektado, lahat ng mga pamilyang apektado, lahat ng meron pong karamdaman ngayon, dakilang Diyos, hiling po namin ang iyong makapangyarihang kamay na magpagaling po sa kanila. O dakilang Diyos, purihin ka sapagkat kami po ay may pagkakataon upang manalangin po sa iyo at ang pinangahawakan po namin ay ang iyong pangako. Uli po, Panginoon Diyos, ipinagkakatiwala po namin ang edisyon na ito ng aming pong Feasting on the Divine Verses. Hiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na umabot sa puso ng bawat nakikinig. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At bago po sa pagbati ng ating pong mga birthday celebrants, gusto ko lang pong i-announce na sa September 26,
Ito po ang ating online Pastors and Preachers Conference. Saturday po yan. Minarapat nating Saturday gawin sapagkat wala pong holiday ng September. So, Sabado po para hindi po conflict sa mga online schooling po. Yung ginagawa pong sistema ngayon, medyo busy po ang masasabi nating network. Pagka po ganyan, ang lahat po halos ang kanilang operation ay sa pamagitan po ng social media. So, we decided na gawin po natin itong Saturday. And please do pray for the success of this online Pastors and Preachers Conference. The theme is very nice. Ito po ay ang patungkol sa ministry, for the work of the ministry. And even the topics and the speakers. Napakaganda po. Excited na po ako, mga minamahal. Ipag-pray po natin. At sa ating pong service naman, sa linggo, speaker po natin si Pastor Robert Victoriano. So kaya I hope na tayo po ay magiging supportive para po sa ating linggo na serbisyo po para sa Panginoon. Ang pinatutungkulan ko po ay ang Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, of course, ang Living Water Baptist Mission Muntinlupa and Parañaque. Dahil ang aking pong stand, yung pong mga member ng mga local church ng Baptist, so kayo po'y marapat na unang sumuporta doon po sa lokal na Baptist Church na inyo pong kinabibilangan. I hope klaro po sa inyo yan. So, babati tayo sa mga may birthday at ako po ay excited. Gusto ko pong batiin si Julia Abrenica. Ito po ay ang magandang anak ni Sister Net Abrenica na talagang kamukhang-kamukha po niya. Happy birthday, Juliana! At naway magpatuloy ka na nagtatapat sa Panginoon at sa kanyang gawain. Birthday din po ng anak ng aming pong matalik na kaibigan. Birthday po ni Glenn Kester Pontillas. Ito po ay ang anak po nila Pastor Larry at Ma'am Glenda. So happy birthday kay Glenn Kester Pontillas. Birthday din po ngayon ni Hazel Perez. Hazel Perez, happy birthday sa iyo. At gusto rin nating batiin si Sister Leng Crisostomo. Sister Leng, ma'am, happy birthday po. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At ang kapatid po natin sa Batangas, under the leadership of my good friend, Pastor M. Camacho, si Miko Camacho. Happy birthday, Brother Miko Camacho. Ganon din po, birthday din po ngayon ni Dennis Conanan Jr., ang ating pong kamanggagawa. So happy birthday sa inyong lahat. At ito, special request. At talaga naman nakaka-bless po ito. Isa po sa masasabi nating bibong-bibo sa Bible Bibo. Spiritual birthday po niya ngayon. Ito po ay walang iba kundi si DJ Olivar. Talaga namang nakaka-bless ang kanila pong yung pong pagre-recite ng mga memory verses. Ipagpatuloy nyo lang. At alam nyo kung sino po nag-witness dito, kung sino nakapag-win sa Panginoon kay DJ Olivar, si Dick Tinker. Kaya sabi ko baka future FDB. So happy spiritual birthday DJ anak at ang lahat ng mga celebrants po natin ngayon. So bago po sa ating mensahe ngayong gabi, naniniwala po ako na ang bawat isa po'y handa na. Pero makinig muna po tayo ng tanging bilang ngayong gabing ito. Kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na ulitin pang
handa na rin ang bukas. Sa bawat luha mo'y siya ang lunas. Dalangin ko, ako'y turuan mo, maging lugod, maging tapat sa'yo. Kahit na kailanman kita'y paglingkuran, dahil ang buhay ko'y ikaw lamang. Kahit na kailanman kita'y paglingkuran, Jesus, ang buhay ko'y ikaw lamang. Thank you so much, Ma'am Ellen, sa iyong special number. And this time, I would like to request everyone to please prepare our hearts at na pong kunin ang ating mga Bible at tayo po ay magbigay pansin na sa ating pong magiging pagtalakay. Ang topic po natin for tonight is about prayer, patungkol po sa panalangin. And let me share with you the message of the Lord entitled, It Pays to Pray. It pays to pray. Ang ating pong teksto, Acts chapter 12. Acts chapter 12, verses 1 to 17. And please follow me silently in your Bible, as I read our text ngayong gabing ito. Acts chapter 12. Ganito po ang sabi ng Bible. Now about that time, Herod the king stretched forth his hands to beg certain of the church, and he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him into 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out, and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. Verse number 10. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out, and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken, named Rhoda. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in, and told how Peter stood before the gate. And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. But Peter continued knocking, and when they had opened the door, and saw him,
they were astonished. But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord hath brought him out of the prison. And he said, Go, shew these things unto James and to the brethren. And he departed and went into another place. Purihin po ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. O aming Ama, patuloy po ang aming paghiling ng iyo pong gabay sa aming pong magiging pag-aaral. Tulungan mo po ang iyong lingkod. Alam mo po ang aking heart's desire, ang maging channel of blessing, Panginoon. Ang maging mouthpiece mo para sa mga tao, lalo na po sa mga uhaw at gutom sa katwiran. Lord, nawa ang mensaheng ito ay maging malaking tulong sa bawat isa po sa amin, lalo na po sa aming presenteng kalagayan. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so this time, ang aking pong magiging paksa ay tungkol sa prayer. At ang gusto ko po na sentruhan po natin ay ang kaliwanagan. This is about enlightenment and encouragement para po sa ating buhay pananalangin. So ang story po, maliwanag, matindi po yung persecution na kanila pong naranasan. At sa katindihan po nito, ang mangangaral po ng Panginoon ay ipinapatay. At nung nakita po na ito po ikinatuwa ng marami, talagang gusto po nilang magtuloy-tuloy po ito hanggang sa pinadampot na nga po si Peter. So, at dito po sa record, maliwanag na siya po'y ibinilanggo, mga minamahal. At ang verse number 5 ay napakaganda pong masasabi po nating hakbang na ginawa po ng church, ng kalipunan ng Panginoon. Ang sabi po ng verse number 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Gusto ko po, mga minamahal, na ngayong gabing ito ay mapaalalahanan po ang bawat isa, lalo na po sa ating pong mga kapatiran, na sana po ay ating bigyan ng mataas na pagpapahalaga po ang pananalangin. Sapagkat dito po sa ating pong tinatalakay ngayon, napakalaki po ng nagawa po ng tinatawag nating pananalangin ng mga mananampalataya. Well, naiisip ko po na sa sitwasyon natin ngayon, may mga tendencies po ang maraming mga mananampalataya na malibang sa maraming bagay, matutok tayo kung saan-saan, na baka makalimutan po natin ito pong napakagandang bagay na ito na dapat sana ay hindi po binabaliwala ng mga mananampalataya. So, I would like to share 3 things. Ano po? Nag-pray po sila, ayon po doon sa kwento, makikita nyo po na talagang kumilos ang Panginoon sa mahimalang kaparaanan at si Peter po ay nakalabas hanggang sa pinuntahan pa po sila sa mismong bahay na pinagdarausan po nila ng prayer meeting, mga minamahal, at naging kagulat-gulat po ito sa nakakita sa kanya kay Rhoda. Kaya nga at first, hindi pa kaagad pinapasok at binuksan ng pinto, at ang iniisip nila parang masasabi natin na katakataka yun. Ano po? So sila mismo nagulat. So pansinin po natin ang ilang mga bagay. Again, it is good for us to be reminded tonight patungkol po sa aral ng panalangin na itinuturo sa Bible. So the first point that I would like to give is about the importance of prayer. Nung sila po ay nalagay sa ganitong sitwasyon, nung sila po ay naging aware sa bigat ng sitwasyon, nung sila po ay nakaranas ng matinding persecution, nung sila po ay nalagay sa masasabi po nating panganib, ang naisip po ng church ay magsama-sama sa panalangin. So ito po ay dapat maghatid po sa atin sa masasabi po nating ng magandang mensahe na ang panalangin po ay importante, kaya po naisipan ng church na ito po ang kanilang gawin. Alam niyo po, ang prayer ay privilege na ibinigay ng Panginoon. Diba? Ito po ay pribilehiyo para sa mga Kristiyano. Kasi pag sinabi po nating church, ito po yung kalipunan ng mga anak ng Diyos. Ano po? Ito po yung called out assembly, called out people. Pag pinag-usapan po ang church, ang pinatutungkalan po natin, mga mananampalataya. At pagka po mga mananampalataya, kung naaalala nyo pa po, ang pinag-aralan po natin kagabi
ang mga mananampalataya po ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito po yung tinatawag nating adoption, the privilege of adoption. And because of that privilege, we can cry to Him, Abba, Father. So, ang akin pong nais na ipaalam sa bawat isa po sa atin, ang prayer po ay mahalaga. So, ito po ay napakahalaga, kaya ito po ang naisipan po nilang gawin. Sa pagkakataon pong ito, na tayo po ay nakaranas ng krisis, narito po tayo sa tinatawag po nating pandemya. Ang tanong po, ano ang nakita nating mahalaga na magagawa natin bilang mga mananampalataya? Kumbaga po, kung sa paglalarawan, yung pong nangyari na talagang pinatay ang lingkod ng Diyos, pinapersecute po sila, tapos po pinakulong po si Peter. So, yun po yung po pwede nating ilarawan na talagang problema na kinaharap po nila nung panahon na yon. Sa atin po, ilagay natin na ang sitwasyon ay ang problema na kinakaharap po natin ngayon. At ito po yung napakapanganib na virus, ayan po yung pandemic, yung pagbagsak ng ekonomiya, at marami pa pong iba, mga minamahal. Sila po, ang nakita nila, yung halaga na sila po'y magkaisa at magsama-sama, na sila po ay magtipon para sa panalangin. I believe, ito po'y paalala sa lahat sa atin. Mga kapatid, wag po sana na kahit na nasa ganito tayong kalagayan, na dahil nasa ganito tayong kalagayan, wag po sanang mangyari na maging masyado po tayong lax. Ang ibig ko pong sabihin, parang naging lenient naman tayong masyado. Sana po, mga kapatid, maging kaisa po tayo sa talagang patuloy na pananalangin. Nawa, atin pong maintindihan at mabigyan pansin kung gaano po kahalaga at gaano katindihan po pwedeng magawa ng ating pong pakikiisa sa pananalangin. It is good, mga kapatid, na ang church, naiintindihan po nila na sa mga sitwasyong katulad ng kanilang naranasan, ang prayer ang isa sa pinakamahalaga na dapat po nilang gawin. How about us? Diba? Sa naranasan natin, marami na po nagreklamo. Marami na po ang nag-express ng kanilang disgusto. Sa naranasan po natin, ngayon po, marami na po tayong mga naisip na gawin. At may mga hindi naman masasamang bagay na pinagkakaabalahan po natin ngayon. Wala tayong against doon, especially if it is not evil, na maging abala po tayo, libangin po natin ang sarili natin. Pero wag lang po tayong dumating sa punto na sa paglilibang po natin ang ating mga sarili, sa sobrang kalibangan na po natin, nakalimutan na natin that one of the best thing that we can do, especially this time that we are experiencing this pandemic, is to pray. Diba? Yung tayo po ay manalangin, mga kapatid. Kung tayo pinabibigatan, mahalaga na tayo po'y manalangin. Kung tayo po ay nasaktan, mahalaga po na tayo manalangin. Kung tayo po'y may problema, mahalaga po na tayo manalangin. Kung tayo po'y may pangangailangan, mahalaga po na tayo manalangin. Ang pinakamahalaga na po pwede po nating magawa sa mga pagkakataong kagaya nito ay ang kilalanin po natin ang kahalagahan ng pananalangin. So ito po ang makikita natin sa storya, the importance of prayer. Ikalawang bagay po na gusto kong makita nyo po rito ay yung pong intensity, the intensity of prayer. Yung verse number 5, tingnan nyo po, isang napakaiksing banggit patungkol po doon sa ginawa ng church. Pero ang naramdaman ko po yung intensity. Tingnan nyo ang sabi po. Sa verse number 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Diba? Kung titingnan nyo po, mga minamahal, yung idea po na hindi sila huminto. Na talagang sila po ay masasabi po natin na manaing, na dumalangin, at talagang masasabi nyo po na sila po ay talagang with one heart, talagang dumulog sa Diyos, lumapit po sa Panginoon. At ang idea po, ginawa raw po nila ang prayer na kung saan hindi po sila tumigil, tuloy-tuloy po sila. Mga kapatid, ang nailalarawan ko po sa isip ko, sa idea po na binibigay sa akin ng talata, ay ang hindi basta pagsasalita lang. Kasi marami po ngayon kapag ka nagpe-pray, they are just uttering words. Diba? Yung parang, tapos yung iba po, parang naging routine. Parang mechanical. Parang automatic na.
na kapag ka po magpe-pray, iyon at iyon po ang sinasabi. Well, sa pambungad ng ating pong panalangin, katulad po ng inyong lingkod, ako po talaga, tuwing magpapasimula, halos iyon po ang aking nasasabi. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi it is very important for us that every time na magpe-pray po tayo, kinakailangan po, tama po ang address natin sa tinatawagan po natin. Ito po ipaalala lang kasi kadalasan dito po tayo medyo masasabi po nating parang hindi gaanong particular. Minsan yung mga bata tinuturuan natin pagka magpe-pray tayo, Jesus, di ba? Yung iba nga po, baby Jesus, medyo ganun pa yung dating Pagka tinignan nyo po sa turo ng Bible sa panalangin, ang panalangin po hindi kay Jesus. Di ba? Ang panalangin po sa Ama, when ye pray, our Father. Kaya po pagka kayo po ay nagpe-pray, na ang tinatawagan nyo po si Jesus, medyo ayon po sa ibinigay sa ating instruction, when ye pray, ang sabi po, say, our Father. So, our Father, our prayer must be addressed to the Father. Ibig sabihin po, yung panalangin natin, dapat Ama ang tinatawagan natin. Okay? Sa gabay ng Banal na Espiritu. Yan po yung Romans 8:26. Na ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay at nagtuturo sa atin ng mga dapat nating ipanalangin sapagkat hindi tayo marunong kung ano ang nararapat. Yung Espiritu ng Diyos ang siya pong gumagabay. So, ang tamang panalangin po, tawag sa Ama, sa gabay ng Banal na Espiritu, and then, in the name of our Lord Jesus Christ. Yun po yung sinasabi ng John chapter 14, verses 13 and 14, di po ba? Na kapag magpe-pray daw po tayo, dapat in the name of Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus, kung ano ipagpe-pray nyo, in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. So, yun po ilan lang sa bahaging gusto kong sabihin. Ngayon, the intensity of prayer. Kung kayo po ang tatanungin ko, paano nyo po ilalarawan yung naging pagkakasabi po dito sa verse number 5? Na ang sinabi po na ibilanggo si Pedro, at ang sabi ng second part, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Minsan po, gusto natin sagutin tayo ng Diyos na matapos ang pandemic na ito. Paano ka ba mag-pray? Diba? Gaano ba nararamdaman ng Diyos yung weight? Diba? Yung tinatawag natin talagang intensity ng iyong pananalangin sa Kanya. Palagay ko po ang mabigat na sitwasyon natin, yan po ay panawagan para sa masasabi po natin na maningas na pananalangin. Alam niyo po, dapat ang prayer natin, may intensity po yan With intense po dapat yan. Tingnan niyo po saglit, ang sabi po ng James chapter 5. James chapter 5. At dito mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo na ito po'y magandang bagay na talagang medyo magdala po sa atin sa evaluation na kamusta ba yung prayer life natin. Di ba? Minsan po, pagka matutulog, basta makapagsalita lang, di po ba? Napakatindi po ng gusto nating mangyari. Di ba? Matindi po yung gusto nating hilingin sa Diyos Ito pong pagtigil Hindi biro ang virus, kaya hindi pwede rito yung prayer na hindi maramdaman. Hindi dito po pwede yung prayer na talagang parang nagsasalita ka lang. Maganda po dito yung prayer na talagang damang-dama ng Diyos na kung saan, naaalala ko po, yung pong mga propeta ni Baal, kung tutusin, hindi po totoo at tamang Diyos si Baal. Pero tingnan niyo po kung paano sila tumawag kay Baal. Paano sila manalangin kay Baal. Grabe po Diba? To the point na sinugatan po nila ang kanilang mga katawan, mga kapatid. So, ganun po. Samantalang, ang tinatawagan nila, hindi po yung tamang Diyos. Di po ba? Tayo po, kamusta tayo mag-pray? So, si Elijah po, ang kinaharap nito pong 450 prophets of Baal. Di po ba? So, si Elijah po ang humarap sa kanila. Kaya gusto kong gamitin pong example sa inyo, yung pong katangian po ng panalangin po ni Elijah. And I believe, ito pong sitwasyon po natin, itong pandemic na ito, itong mapanganib na virus na ito yung pumupuksa sa napakaraming buhay, ito po yung nakaapekto sa ating pong economy, ito po yung nakaapekto sa trabaho po ninyo, ito po yung nakaapekto sa lahat ng mga activities po natin. Mga minamahal, palagay ko po lahat ng ito ay dapat magdala po sa atin sa mas maningas na panalangin.
Tingnan niyo po ang sabi ng James chapter 5. Diba? Sa verse number 16. Confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly. Yun po yung gusto kong sabihin. Mga kapatid, hindi biro po yung kinaharap ni Elijah. Ang kinaharap po niya ay mga debotong propeta ni Baal. Ang kinaharap po niya ay isang mapanganib na labanan na kung saan magiging kahiya-hiya po ang kanyang kalagayan, na siya po'y masyadong magmalaki sa klase ng Diyos na meron siya. Tapos kung sa pagkakataong yon, hindi po niya mapapatunayan, mabigat po yan. Kaya ang ginamit pong salita rito, ang linaw, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Alam niyo po, bago natin pag-usapan po yung church, sa panalangin po as church, kamusta po ba tayo as individual? Kamusta po ba ang disiplina natin sa prayer? Kamusta po ba ang pananaw natin sa prayer? Kamusta po ba yung oras na ibinibigay natin sa prayer? Yung kung gaano tayo nagpe-pray. At gaano nararamdaman ng Diyos ang puso natin pag tayo nagpe-pray. Sabi ko nga, ang prayer po hindi pagandahan ng salita. Minsan po parang yun po yung batayan yung kung gaano kagandang magsalita kapag ka nagpe-pray. Ang panalangin po ay issue ng puso. Ang panalangin po ay pakikipag-ugnay ng Espiritu, mga kapatid. So napakahalaga po na maintindihan po natin na sa usapan ng panalangin, ma-reach po natin ang level ng katulad po ng prayer po ni Elijah, na ang ginamit na salita po, mga kapatid, di ba? He prayed earnestly. Ikaw ba meron kang natatandaan na ganun ka nag-pray? Meron po ba tayong natatandaan na sa ating pong buhay ngayon, lalo na sa panahon ngayon, na kung saan parang ang gaan-gaan na, ang babaw-babaw na ng trato ng napakarami sa mga bagay ng kabanalan, sa mga bagay ng Diyos? Kamusta na po ba tayo sa usapin ng buhay pananalangin? Lumuluhod pa rin ba tayo sa Diyos? Naninikluhod pa rin po ba tayo sa Diyos? Sumasamo po ba tayo sa Diyos? O ang panalangin natin ay parang pagsasalita na lang? Na ni ikaw na may katawan, na ikaw sa sarili mo, parang masabi lang na nag-pray ka. Well, hindi ako para mag-judge ng kahit sino. I am challenging every one of us tonight that if we really believe na talagang, especially this time, na hindi biro ang sitwasyon natin, kung naniniwala po tayo na kailangan ng maningas na panalangin, ikaw ba ay po pwedeng ibilang doon sa mga magpe-pray earnestly para matigil na ang pandemyang ito? Para makabangon na po ang marami. Mga kapatid, mga minamahal, hamon po ito. Ang church ay nag-pray. Ang sabi po, without ceasing. Napakagandang pattern. Sa mga churches natin ngayon, ang prayer meeting, kaiksi-iksi na nga, hindi mo pa maasahang kasama talaga lahat Hindi po ba? So yung iba nga po, baka hindi pa nakikinig ng prayer request man lang Paano makakapag-pray earnestly ang isang kasama mo sa church na hindi man lang pinakikinggan ng mga prayer request? Kaya nga sabi ko po, nakakamiss makita yung Kristyanismo noon na sa mga prayer meetings po, mga kapatid, talagang nagsusulat pa ng mga prayer request. Talagang makikita nyo po na concern talaga sa bawat prayer request na hihilingin. Alam nyo po, malaki po ang nawawala sa Kristiyano na nababaliwala niya ang panalangin. So ang gusto kong ipakita po sa bawat isa sa atin, the church prayed with intense, mga kapatid. Diba? The intensity of prayer. Si Elijah, ang sabi, prayed earnestly.
that it might not rain, mga kapatid. Pinanalangin po niya na umulan, pinanalangin po niya na, di ba, wag umulan. Makikita niyo po kung paano yung klase po ng kanya pong panalangin. Kasi ang pinag-uusapan po doon, ang sabi po, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So ang prayer po ng mga Kristiyano, napakahalaga eh. Kasi sa totoo lang po, sa turo ng Bible tungkol sa prayer, talaga namang ang may privilege mga Kristiyano eh. Pero ang tanong po, kaano ka-committed ang mga Kristiyano sa prayer? Ilang buwan na po yung pandemic natin? Di ba? Mula March to eh. Mula March. Alam ko, pinaraos lang po yung birthday ko, tapos, eto na. Di po ba? So, mula March hanggang ngayon, nasa pandemic tayo. Ito naman po, kanya-kanyang suri. Ibig sabihin, siyasat ng sarili. Hindi tayo para maghusgahan. Pero ang tanong ko po, ano na ang na-contribute mong panalangin? Diba? Sa ating pong nararanasan ngayon. At kung sinasabi mong, isa ako sa nagpe-pray, gaano ka-intense ang iyong prayer? Diba? Gaano? So, ito po i-consider nating challenge. Diba? Hindi po ito paninita, mga minamahal. Ito po ay hamon na malaki pala ang magagawa kapag sa usapan ng panalangin, may paramdam natin sa Diyos. Diba? May paramdam natin sa Diyos yung daing natin. May paramdam natin sa Diyos yung talagang matinding panalangin natin. Maningas na panalangin po natin. So mga kapatid, binibigyan pansin po natin sa pinag-aaralan natin, the importance of prayer. Pangalawa po, the intensity of prayer. At alam niyo po, sa istoryang ito, sa Acts chapter 12, makikita niyo po the impact of prayer. Kaya nga sabi ng mensahe natin, it pays to pray. Ang ibig sabihin po nito, sulit, may magagawa, may halaga ang manalangin. Hindi baliwala, hindi sayang, it pays to pray. Kapag tayo po na-develop sa atin, yung tinatawag na prayerful attitude, kapag tayo po ay talagang praying Christian, naniniwala po ako na ikaw mismo magpapatunay na tama itong mensahe po natin. It pays to pray. Walang kasayang-sayang, napakalaking bagay. Sulit kapag tayo po ay magpe-pray. Yun po ang makikita natin. Ang kanilang sitwasyon ay hindi magaan. Mabigat ang labanan. Matindi ang persecution. At alam po ninyo na nakulong si Peter, mga kapatid. Pero ang church, maningas na nagpray, nagsama-samang nagpray, at ipinaramdam nila sa Diyos ang kanilang kahilingan. And you know what? Matindi ang impact. Tingnan niyo po ang sabi po ng verse number 6. Alright? And when Herod would have brought him forward, okay, the same night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. Kita niyo po? Ano po ang senaryo dito? Sa usapan po, doon po sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Walang tigil, maningas na nagpe-pray ang mga mananampalataya. At habang sila'y nagpe-pray, kumikilos ang Panginoon. Gumagawa ng mahimalang gawa ang Panginoon. Sinasabi ko po sa inyo na napakaganda na tayo po'y mapaalalahanan, napakaganda na tayo po'y mahamon at maturuan sa usapin ng panalangin patungkol sa tinatawag nating halaga nito at yung pong intensity nito at yung magiging impact nito. Ano po ang naging impact, mga kapatid? Tingnan niyo yung kwento. Verse number 8. Ang sabi po, and the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he saith unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out, and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel. But thought he saw, ang sabi niya, but thought he saw a vision. Ang akala po niya na nanaginip lang siya. Okay? Ang sabi po ng verse number 10, when they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord, and they went out and passed on through one street, and forthwith
Ang sabi po, the angel departed from him. And when Peter was come to himself, ibig sabihin po, kasi, di ba, sa mga nangyayari, maging si Pedro, ang pakiramdam niya, parang nananaginip lang ba ako? Yun po yung iniisip niya. Okay, so verse number 11, and when Peter was come to himself, he said, now I know of a surety that the Lord hath sent his angel and hath delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, nakaranas na ba tayo nito? Nakaranas na ba tayo ng sitwasyon na alam nating napaka-imposible? Sitwasyon na ang pakiramdam natin parang mahirap na. Para bang imposible na. Yung sitwasyon na ang hirap-hirap, ang bigat-bigat, na parang walang solusyon, pero dahil alam mo na napakahalagang mag-pray, nagtiwala ka sa Panginoon, at dahil sa alam mo na talagang sa Diyos walang imposible, walang mahirap sa Panginoon, and then nag-pray ka, nakaranas po ba kayo na meron kayong ipinag-pray na nung sinasagot ng Panginoon o sinagot ng Panginoon, yung ikaw mismo, gulat na gulat, yung ikaw mismo, hindi makapaniwala, hindi yung hindi ka naniniwala, ang idea, para bang amazed na amazed ka, talagang ito po nangyari sa kanila. Kung sasabihin po natin wala silang tiwala sa Diyos, pakaisipin nyo nga mabuti ito, gugugol sila ng napakahabang oras, na halos hindi sila tumitigil, na pray sila ng pray, hindi naman pala sila naniniwala. So I believe, nandun yung paniniwala. Kaya lang, ibang klase talaga eh. Pagka ang Diyos talaga, nakilos mo ang puso at kumilos siya, mga kapatid, ikaw mismo, maa-amaze ka sa kung paano sumasagot ang Diyos sa panalangin. Na talagang ito na ba ito? Talagang bang sinagot ng Panginoon ito? Talagang nangyari ba ito? Kasi nga, mula sa kalagayan mo bilang tao, imposible. Kaya yung mga iniisip natin na mahirap, walang mahirap sa Panginoon. Nothing is too hard for the Lord. Yung iniisip natin parang imposible na, wag kang mawawalan ng pag-asa. Habang may Diyos, may pag-asa. Kailan ba walang Diyos? Laging may Diyos. Meaning, laging may pag-asa. Kaya lang po, ang Diyos, kailangan pinapanalanginan. Ang Diyos kailangan tinatawagan. Ang Diyos dapat pinagtitiwalaan. Ang Diyos dapat, mga kapatid, kinikilala. Amen? So, tingnan nyo po kung gaano ka gila-gilalas ang mga nangyari. Ito pa po, ang ayon sa kwento. Verse number 12. Okay? Verse number 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken, named Rhoda. Ang sabi ng verse number 14, and when she knew Peter's voice, kumbaga narinig niya, boses po ni Peter, okay? She opened not the gate for gladness. Hindi naman negatibo. Talagang medyo nataranta po siya, na-excite siyang masyado. Si Peter, si Apostle Peter, si Apostle Peter. Kaso inisip po ng mga kasamahan sa prayer meeting, inisip, parang nawawala yata sa sarili to di po ba? Yun po yung lumalabas sa storya. Mga kapatid, huwag kayong mag-negative dito. Kasi nga, ibang klase po ang Diyos Kapag ka po talaga sumagot siya, may mga pagkakataong ikaw mismo, talagang magugulat ka, maa-amaze ka. So, kaya mga kapatid, yun po yung parang pinakatagpo dito. Verse number 15, and they said unto her, thou art mad. But she constantly appeared that it was even so. Then said they, it is his angel. Sabi nila, wala ka sa sarili mo. Pero nagpilit siya, hindi. Si Peter talaga, si Apostle Peter talaga. Kilala ko boses niya, si Peter talaga. Wala yun yung ganong eksaktong yung imagination lang po na yun sa sobrang excitement po niya. Alam niyo po, ang sabi po sa verse number 16, kasi sabi nila, angel yon. Pero sabi ng verse number 16, but Peter continued knocking, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. Tanong lang po nakaranas na ba tayo ng ganito? Hindi ba, sabi po ng Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Kaya nga sabi ko po, wag naman masyado po tayong yung matuwid sa sarili na palalabasin natin. Ba't ganun? Nag-pray-pray sila, hindi naman pala sila makakapaniwala kapag ka pinapangyari ng Diyos. Wag na po tayong magkaroon ng ganung kaisipan sa kanila kasi may mga pagkakataong tayo rin naman po ganun. At alam nyo po, very understandable yan Kaya very understandable because ang Diyos mismo nagsabi, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo.
Anong sabi po niya? And shew thee great and mighty things which thou knowest not. Diba? So meaning, totoong-totoo, tumawag sila, sinagot sila ng Panginoon na talagang hindi natin maipaliwanag. Hindi ba? So, mga kapatid, mga kaibigan, ang tawag dyan, impact of prayer. Talagang may magagawa. Diba? May magagawa po ang maningas ng panalangin. Kaya po, siguro, ang maganda, habang nakikinig po tayo, medyo aamin na tayo. Paano ba naman sasagutin ng Diyos yung prayer ko? Prayer ko na nga ito, parang kinatatamaran ko ba? Prayer ko na nga ito, para bang, alam niyo yun? Yung bang parang walang kabuhay-buhay, parang, alam niyo yun, yung pagka nagsasalita ka, nagsasabi ka sa Diyos, ni hindi maramdaman ng Diyos yung genuineness ng heart mo, yung sincerity ng heart mo, yun talagang, wag po tayong umasa. Pagka po tayo nag-pray, kailangan po maramdaman ng Diyos. Mga loved ones mo, sa pagkakataong ito, gustong-gusto mo silang masave. Ano ba ginawa mong effort na? Gaano mo ba sila ipinag-pray? Baka ni-invite, hindi mo sila maimbitahan eh. Baka hindi mo pa sila nailuhod sa panalangin eh. Alam niyo, kung gusto niyo magamit tayo ng Panginoon para sa ikaliligtas sa mga kaluluwa, kunin natin yung prinsipyo, they that sow in tears shall reap in joy. Diba? Matuto po tayo maghasik ng luha, ng pagluha, mga kapatid. Let us pray hard. Let us pray earnestly. Let us pray. Talagang masasabi po natin na yung mapi-feel ng Panginoon na talagang very eager tayo for God to answer our prayer. Nakakahamon po talaga itong nangyaring ito sa Acts chapter 12 na I hope na sa mga churches nangyayari pa rin ito. Yan talagang yung intensity ng prayer, tapos yung impact, makikita po talagang matindi. Kaya kung meron kang mga prayer request na talagang ang tingin mo, mahirap na, sa usapang tao, mahirap. Pag Diyos ang pinag-usapan natin, ang kailangan lang, pray earnestly. Amen? So, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Tapos binigyan tayo ng example. Matindi po yung pong example na ipinakita kung paano kaya nag-pray si Elijah sa pagkakataong yon. So, ito po ang magandang bagay na matutunan po natin sa mensahe natin ngayon. Mga kaibigan, it pays to pray. Amen? 3 bagay po ang ipinakita ko sa inyo. So, our message is actually about the enlightenment and encouragement sa buhay pananalangin po, at ginamit natin ang Acts chapter 12 na ipinakita po the importance of prayer, the intensity of prayer, and the impact of prayer. Now, hayaan nyo po na sa paglulundo po natin, bigyan po ng pansin kung paano po natin titingnan ang naging pananalangin po ng church na ito. Number 1, they prayed with understanding. They prayed with understanding. Isang bagay po na nakikita kong mahalaga, dahil ang prayer ay mahalaga, kailangang maunawaan po ito ng mga Kristiyano. Ano po ba talaga ang understanding natin patungkol sa prayer? I remember the apostles, hindi ba ang sabi po nila, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciple. So nagpaturo po sila sa Panginoon na mag-pray. Kaya nga sabi ko po, itong mananampalataya dito po sa Book of Acts, they really understand kung ano po ang prayer. Kasi lumalabas po mga kapatid, yun po ang kanilang naging kapasyahan. Nung nalaman nila ang sitwasyon, mga kapatid, nagkakaintindihan na po sila. Sana ganun din po tayo. Kapag may mga sitwasyon sa buhay, ang una nating naiisip na tayo po ay dapat manalangin. Ang prayer po ay napakahalagang bagay na hindi dapat pinababayaan ng mga tunay na mananampalataya. Naalala ko po yung isang gustong-gusto ko pong, kasi ginamit sa akin ito na kaya may mga weak Christian, kasi weak yung prayer life. Dahil ang sabi po, a Christian without prayer is like a tree without root. Kapag raw po ang isang Kristiyano ay hindi mapanalanginin, inilalarawan siya, 'di ba? Doon sa puno na parang walang ugat. Ang ibig sabihin magiging mabuhay. So ang prayer po, kalasag natin ito panglaban po natin ito Maging sa mga atake po ni Satan, ang laki po ng magagawa ng prayer. So we should understand.
Okay? The importance of prayer. Yun po ang isa sa nakita ko. They prayed with understanding. Hindi na nila kailangan magpilitan. Nagkakaintindihan po sila. Mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng buhay, hindi worry ang solusyon dito. Hindi po makatutulong ang worry. Dahil sa hindi ng pandemic na ito, wala ka nang ginawa, kundi lagi na lang, reklamo dito, reklamo doon, piti sa sarili. Mga kapatid, ang sabi po ng Philippians chapter 4, be careful for nothing but in everything by prayer. By prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Sa Diyos natin iparating ang ating pong panalangin. So, this church, they prayed with understanding. Second, they prayed in unity. Sila po'y nanalangin na may pagkakaisa. Okay? Sa pagkakaisa po ng puso. Dahil, sabi ko nga, iisang talata na po pwede, ito palang talatang ito, pwede nang magpakita sa atin ng napakalinaw na picture ng united church in prayer. United people in prayer. So kaya sa sitwasyon natin ngayon, yan po ang aking panawagan sa inyo. Bakit hindi tayo magkaisa? Ba't hindi tayo maging united sa ating pong pananalangin na nawa matapos na ang pandemic na ito? Sama-sama tayo. Imbis na debate na ito, debate roon, prayer ang gawin natin. Let us pray together. Sapagkat sa Biblia po, itinuturo po yan. Napakahalaga po na itong church na ito, sila po'y naging united sa prayer. Naalala ko po yung sabi sa Matthew chapter 18, verse number 19. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done of them of my Father which is in heaven. Iniisip ko po, ang sabi po ng Panginoon, yung dalawa lang daw po na magkaisa at magkasundo na tumawag sa Diyos, di rin ginang Panginoon. Just try to imagine kung higit sa dalawa, higit sa tatlo, at marami po ang magkakaisa na manalangin, naniniwala po kung lalong malakas ang impact po nito. Amen? So let us be united in prayer. This church, mga kapatid, they prayed with understanding. They prayed in unity. And listen, they prayed unceasingly. They prayed unceasingly. Alam nyo, sa Biblia po, binibigyan po tayo ng suggestion sa usapin po ng panalangin sa pamagitan po ng example na po pwede po nating pagbatayan. Halimbawa lang po, yung psalmist. Tingnan nyo po sa Psalm chapter 55. O sa Psalm chapter 5, sorry. Psalm chapter 5. Diba? Ang ganda po nung binanggit po dito. Psalm chapter 5. Sa tingin ko, 55 nga yun. 17. Yan. Ang sabi po ng Psalm chapter 55 and verse number 17, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Pagka tayo po ay talagang laging nasa attitude ng pananalangin. Diba? Yung iba po, sa gabi na nga lang nagpe-pray, mabilisan pa eh. Samantalang ito pong psalmist sa pattern na ipinakikita po niya sa atin, ang sabi po, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 17, ang sabi po, pray without ceasing. Sa Luke chapter 18, ang sabi po ng verse number 1, men ought always to pray and not faint. Dapat daw po hindi manglupaypay. O kung susukatin po ba tayo dito, mga kapatid? Gusto ko lang pong itanong. Kung susukatin po tayo sa usapan po ng ating pananalangin, pasado po ba tayo sa pattern na ipinakikita ng mga, di ba, tao ng Diyos sa Biblia, ng mga mananampalataya? At dito po, gusto kong bigyan pansin po natin na ito pong ginawa ng church. Diba? But prayer, ang sabi po mga kapatid, ito po ay ginawa ng church. But prayer was made without ceasing of the church. Amen? Of the church unto God for Him.
Talagang hindi sila tumigil ng pananalangin. Yun po ang sinasabi. Naalala ko po yung record sa Luke chapter 11. Luke chapter 11 po, please. Luke chapter 11. Ang ganda po. Ito po yung pagtuturo na kung saan po pwede nating kunin po yung pinaka-mensaheng ipinararating po sa atin. Luke chapter 11. Kung nakita na po, ang sabi po ng verse number Luke chapter 11, verse number 6. Ang sabi po, for a friend of mine, siguro basahin ko po yung yung pinaka-istorya niya. Ang sabi po ng verse number 1, ito yung kino-quote ko po sa inyo kanina. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. And he said unto them, when ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. And he said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give them. I say unto you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he asks an egg, will he offer him a scorpion? If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Mga kapatid, tingnan niyo po na dito sa ating binasa, na sa naging pagtuturo ng Panginoon, actually po, yung pong nasa unang bahagi po ng Luke 11, hindi po pinamememorize sa atin para ito po yung ating pong ipag-pray. Kumbaga sa idea, ito po yung pattern. Di ba? Ito po yung pattern. Kasi nung nagbigay po ng masasabi nating storya ang Panginoon para sa emphasis ng kanyang gustong ituro sa kanila, gumamit po ng parang parable po ito, no? Na kung saan ang sabi po, yung isang kaibigan na lumapit at humingi, midnight po yan, sa kanyang kaibigan at humingi po ng tinapay, ang sabi po, bibigyan ba? Babangon ba siya para ito'y kanyang bigyan? Ang sabi po, hindi siya babangon. Pero ang sabi po ng verse number 8, I say unto you, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. So, ang gusto ko pong ituro sa bawat isa po sa atin, yung mismong tinuro ng Panginoon. Na may mga pagkakataon po, gusto ng Panginoon kulitin natin siya. Hindi po ba ayaw ng Diyos yung paulit-ulit? Ang ayaw po ng Diyos, ayon sa kanyang sinabi, ay ang mga walang kabuluhang paulit-ulit. Ang bawal po sa usapin ng panalangin, yung vain repetition, mga kapatid. Yung pong paulit-ulit na walang kabuluhan. Pero ito po ang sabi po na kung naniniwala tayo na ang hinihingi po natin ay mahalaga, ang hinihingi po natin ay talagang kalooban ng Panginoon, ang hinihingi po natin ay totoong kailangan po natin, kailangan po iparamdam natin sa Diyos na tayo po ay talagang masasabi po nating eager. Ano po? So kaya sabi niya rito, ang turo niya, hindi ang pinag-uusapan doon dahil kaibigan siya. But because of his importunity, this is actually a clear teaching na marami pong pagkakataon na sa buhay natin, pagka hindi nasagot ka agad, tigil na po tayo agad. May mga pagkakataon pong ang gusto lang na makita ng Panginoon, kung gaano ka ka-consistent at gaano ka ka-eager
sa iyong hinihiling. Mga kapatid, ang ipinakita po sa atin ng mananampalataya sa Book of Acts ay yung kanila pong pagpapahalaga sa panalangin. Yung intensity po ng kanilang pananalangin. Yung naging impact po ng kanilang panalangin. At ito po'y maliwanag na ang sabi po, but prayer was made without ceasing of the church to God for Him. Mga kapatid, kamusta po tayo sa usapan ng ating pong buhay panalangin? Sana po bilang Kristiyano, ating pong bigyang pansin at pagpapahalaga itong turo na ito. Sana naman po maging totoo tayo sa sarili natin na paano ba talaga tatapusin ng Diyos ang pandemic na ito kung susukatin po ang magiging pagsagot ng Diyos sa klase ng panalangin ginagawa po natin. Baka minsan di pa tayo naluhod para po dito sa ating sitwasyong ito. Actually po, sabi ng iba, hindi mahalaga yung posture. Mga kapatid, alam nyo po, may pinakikita po yun yung paninikluhod. Hindi po ba? So may mga times, hindi ko sinasabi pag nakatayo ka, hindi ka sasagutin ng Diyos. Hindi ko sinasabi pag nakaupo ka, hindi ka sasagutin ng Diyos. Pero alam nyo po, yung posture, nasa idea po na kung saan, may mga pagkakataon nga po, sabi ko pagka nagpe-pray, may mga pagkakataon, wala na nga lumalabas sa bibig mo, iyak ka na lang talaga sa Panginoon dahil sa, wag kang mag-alala, kahit hindi lumabas sa bibig mo yan, ang Diyos, nakikita niya kung ano ang karaingan ng iyong puso, iparamdam natin sa Panginoon yung ating po talagang bigat ng puso na gusto nating ilapit sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na dinala tayo ng message na ito sa realization po that it really pays to pray. It pays to pray. Walang sayang. Baka mamaya po, ang dami na nating nasayang ng pagkakataon na kung idinasal pala natin yan, may ini-accomplish sana at may nai-accomplish po sana. Amen? So kaya, sama-sama po tayo. Magkaisang puso po tayo. Pahalagahan natin ang napakahalagang pribilehiyo na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Magkaisa po tayo na mag-pray tayo with intensity, mga minamahal. Earnest praying. Yun po ang dapat nating gawin. At nawa, atin din pong bigyang pagpapahalaga ang Diyos na tinatawagan po natin. Iparamdam natin sa Diyos na siya ang kinikilala at pinagtitiwalaan po natin. Ngayong gabing ito, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, thank you po sa muling gabay na ipinagkaloob mo po sa amin sa amin pong naging pag-aaral. Nawa, ang naramdaman po ng bawat nakikinig ngayon ay ang eagerness ng iyong lingkod na talagang maiparamdam na sa bahaging ito marahil kami po'y nagkukulang. Sa bahaging ito ng aming buhay bilang Kristiyano, marahil po ito'y aming napapabayaan. Marahil po sa maraming pagkakataon po, hindi namin ito nabibigyan ng dapat na pagpapahalaga. Nawa ginising kami ng mensaheng ito. Nawa naisip po namin na habang kami nakikinig, ang hindi po namin pananalangin ay hindi mo kawalan. Kawalan po namin ito, Panginoon. Ang hindi namin pananalangin ay malaki pong disadvantage sa amin. Ang hindi po namin pananalangin ay mga sayang na pagkakataon sa amin. At sa napakagandang pagtuturo po ng iyong salita ngayong gabi, nawa sa bawat isa ay napagtibay na sulit, may magagawa at may kabuluhan po ang magbigay ng oras upang makipag-usap sa iyo. Magbigay ng oras upang lumuhod sa iyo. Magbigay ng oras upang manikluhod at magsumamo sa iyo para po sa amin pong kahilingan, dakilang Panginoon. Kaya hiling ko po na ikaw ang siyang magpala sa mensaheng ito na aming napakinggan. Muli po, Panginoon Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang mabungang resulta ng aming pong pinag-aralan ngayong gabi. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you so much po, mga minamahal. Nawa, sa ating pong naging pagtalakay ngayong gabi, ay muli tayong pinagpala ng ating Panginoon. So mga kapatid, panalangin ang kailangan po upang ang ating pong kalagayang ito ay abutin ng ating Panginoon at ang panalangin natin ay sagutin ng ating Panginoon. God bless you po. Magandang gabi sa inyong lahat.
stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply.